Sir Junie, do you have an initial estimate kung magkano ang damages na dinala ni Typhoon Tino, 'di ba, sa mga bahay, sa mga infrastruktura, lalo na sa Cebu, no? Meron na bang initial assessment kung gaano kalawak ang napinsala po ng bagyong Tino? In terms of damage to infrastructure, no, and even sa agriculture at itong mga damaged houses, these are just initial data, no. Yes. In fact, less than 100 pa yung mga damaged houses. Pero again, hindi pa ito yung kabuuang numero natin, no, for the impact on the infrastructure, because as of, di ba, kagabi, may mga areas pa, like dumaan pa lang sa Maropa, no? And then also in other areas, ang inuna kasi is the debris clearing and civil works cluster. Yun yung, kumbaga, naglilinis pa lang para yung mga kalsada ay madaanan. Para makapunta, no, not just the relief but also our rapid damage and needs assessment teams para makuha po itong mga datos natin doon sa mga affected areas. In terms naman po doon sa mga other lifelines, no, like we have the power also and then the communications. So yun, may mga datos tayo kung ilan na mga, like we have 50 power lines na down. And then meron tayong, as of this morning, pito pa na areas ang walang mga komunikasyon. So those sort of things ang inaasikaso para madalhan ng mga necessary equipment na kakailanganin. Like if this is for communications, for power supply man, and then ganun din yung restoration ng mga utilities natin. Okay, so parang matagal-tagal pa, Sir Junie, na makakaahon ang Cebu, lalo na na sunod-sunod, lindol, tapos baka, bagyo, and then they're expecting another typhoon, no? Baka maging super typhoon pa, si Uwa, pinangalan pang ulan. Para in Bisaya. Oh, in Bisaya. Pati, if I may just add, agree with what you mentioned, no? Yes. As we speak, ongoing ngayon yung pre-disaster risk assessment and scenario building para dun sa Typhoon Uwa naman, Yeah. Kasi ang mensahe po na ipinapaabot natin, kailangan malaman ng iba't ibang lugar sa ating bansa, yung ulan at yung hangin, saan, kailan, at gaano ito kalakas na mararanasan nila. Yeah. Kasi pagka alam natin ito, malalaman din natin, kung ano ang specific na action na gagawin natin. Ang isang pakiusap po natin, to the local government units at ganun din sa ating mga kababayan, ang historical basis po, hindi na yun pwedeng gamitin ngayon. Hindi porket hindi tayo nadaanan ng malakas na bagyo o pagbaha, ay ibig sabihin ligtas na tayo dun sa ating lugar. Kaya nga po merong mga listahan tayo nung mga barangay that will be prone sa landslide man o sa pagbaha, kasi nakikita natin ganun yung trend. Yung mga lugar na hindi naman binabaha dati, yun yung mga naapektuhan na rin ngayon. Correct. Like in some of these areas, ganun ang nangyari. Hindi naman din kasi sila nakaranas, so hindi mo rin masisi. But then again, yun ang pinapaalala natin, historical basis is no longer should be the basis now. Correct. Dapat makinig sa LGU, tapos mag-monitor sa Pag-asa para dapat alam na nila, di ba, handa. We only have a window of almost 3 days. Baka kahit less than 3 days weekend, pa. Thursday, Friday, at baka Saturday, may mga areas lang uulanan because of the Typhoon Uwan. So mahalaga po talaga itong window na ito, tatlong araw na maghanda tayong lahat.